Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Umihingi po ako ng paumanhin, akin pong nabanggit kahapon na susubukan po nating mag-zoom at gawa ng pag-aaral ng salita ng Diyos via Zoom. Subalit, hindi ko po nalaman na ngayon po palang araw na ito ay meron po palang physiotherapy ang aking may bahay. Kaya po hindi po rin masyadong magiging matagal ang ating pag-aaral. Kaya I decided na gawin na rin po uli dito sa ganitong format. Good morning po Ate Nelia Ramos, kapatid na Tricia Del Rosario, Marjorie Almasar, Kuya Cesar Sanchez, kapatid na Rodante Kerubin, Ate Vanji Magnaye, Kuya Boyet Sanchez, magandang umaga po sa inyong lahat. Wednesday morning po at midweek service ng mga simbahan, mamayang gabi, mga prayer meeting. Kung kayo po ay hindi dumadalo ng mga pananambahan at prayer meeting, sana po ay mapaalalahanan tayo na puntahan po natin kung merong mga ganong nakatakdang gawain ng ating mga simbahan. Ang talata po natin ngayong umaga na ating pagbubulayan ay matatagpuan po in the book of Colossians chapter 2 verses 6 hanggang 7. Maganda po ito. Colossians chapter 2, 6, 7. Sabi po, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na atin pong pagbubulayan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Radical Christians. Radical Christians. Alam niyo po mga kapatid, the word radical is often seen as being synonymous with the words like fanatic, extremist, at alam natin kung ano ang halimbawa ng mga fanatic, ng mga extremist, no? Siguro po pamilyar kayo doon sa mga nagrarally, no? Yung mga pumupunta sa mga liwasang bayan, may mga dalang placard, at yung mga namumundok, sumasali sa mga makakaliwang grupo, ang tawag po natin doon mga extremist group. Sa Middle East, yung mga ISIS, yung mga namumundok, sa atin sa Pilipinas, mga MNLF, NPAs. So we call them the fanatics and the extremist group. Well, the word radical always carry a negative connotation. Kasi po ang kahulugan nito to the excess or to the excessiveness or to the extreme. Sila yung mga lagi na pong talagang gusto nando sa kabilang swing ng pendulum. Sa Pilipinas po, kitang-kita nyo po ito ngayon lahat po ng mga bagay na ginagawa ng gobyerno, kahit na po maganda at tutol sila yung mga tinatawag na extremist. Kaya nga po extreme po. Gaya po nung dati, ang dumi-dumi ng Manila Bay, okay lang sa kanila yon. Nung nilinis yung Manila Bay, nilagyan ng buhangin na puti, ng white sand, ganyan galit sila. Para bang ang gusto nila, mas okay pa sa kanila yung basura kaysa dun sa white sand. Something like that. So, they always go to the extreme. Yan. Yun po yung mga radical na tinatawag. Ngayon, parang it always carry a negative connotation. However, if we are going to study the word, yung pong word na English na radical, nanggaling po ito sa Latin word na radicalis. Yung radicalis, ang ibig pong sabihin ito, from the roots. Yung pong ibig sabihin nun, from the roots. To be radical means to be rooted in the original context. Kaya, ang pagiging radical ay ibig sabihin ikaw ay nagkaugat. No? You are deeply rooted. And as Christian people, as Christian, we are called to live a radical lives. Meaning, to be rooted to Christ and to be grounded with Him. Sa panahon natin kasi parang ang mga Christian hindi na sila radical. Ibig sabihin, ang mga Christians is only a word
It is only a name, pero yung tunay na kahulugan nito, hindi nabibigyan ng tunay na pagpapahalaga. Aaminin man natin o hindi, yung ating bansang Pilipinas is known to be the only Christian nation in the Far East. Pero, mga kapatid, kumusta po kaya yung pagiging Christian ng mga Filipino? Kapag sinusulat po natin yung ating pong mga religion sa biodata, kalagay po doon, Christian. Yung pong mga Islam, konti lang sila doon sa Pilipinas eh. Nandun lang sila sa Southern Mindanao o Northern Mindanao. Pero yung buong Pilipinas per se, kapag sinensus mo, kay Baptist, kay Protestant, kay Katoliko, they are called themselves Christians. Pero the real question is, are we living a radical Christian life? Meaning, are we rooted and grounded to the doctrine and teaching of the Lord Jesus Christ? Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ano po, babasahin ko po uli. Colossians 2:6-7. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Alam niyo mga kapatid, napakagandang pagmasdan ng matayog na puno. Yung merong mga masariwang dahon, mayabong ng mga sanga, at maraming bunga. And the amazing thing is, underneath the one of those beautiful and wonderful tree is an equally impressive root system. Without this impressive root system, the tree will not grow as luscious, as beautiful as it is. Ito pong ugat na ito, this root systems serves two functions. Ang ugat ay nagpo-provide ng nourishment sa puno by drawing water and nutrients from the soil and delivering those water to the fruit-bearing parts of the tree above ground. Can you imagine? No? Yung ugat na yon ang humihigop ng nutrients papunta sa kanyang mga sanga at sa kanyang mga dahon. Kaya nga kahit na sa panahon ng tagtuyo, ano po? Sa panahon ng walang ulan, bakit yung mga puno na ito nananatiling namumunga, maganda ang mga dahon, at patuloy na lumalago? Alam niyo po ang reason mga kapatid? It is because of a good root system. Lumabo yung camera. Yan. So, ayan. So, sa ganung kaparaanan, makikita natin na napakahalaga. No? Yung roots are the one providing stability and strength and keeping the tree firmly planted in the soil so that it can grow to its full potential. Napakahalaga nito. This steadfast footing also prevent the tree from being uprooted kapag dumating na yung panahon ng bagyo at mga malalakas na hangin. Ikinukumpara ng banal na kasulatan ang mga Kristiyano sa isang puno na natanim sa siping ng agos ng tubig. At ito yung mga puno na ang mga sanga ay maganda, namumunga sa kapanahunan. In the same manner, Paul tells us that if we want to live with the sense of purpose and intentionality, our lives are to be deeply rooted in Christ. Kumusta tayo mga kapatid? Sabi nga, when we grow deep in Christ, we can live enlarge and we can stand firm amidst the storms of life and we can bear fruits. Ang ganda po na mensahe ni Pastor Raymond makatumpag kahapon sa Tinig ng Pag-ibig. Kung kayo po ay nakikinig din ng kanyang programa, no po? Yung pong Tinig ng Pag-ibig ay kapatid ng Tinig ng Pag-asa. Ito pong Tinig ng Pag-ibig ay mapapanood po ninyo maya-mayang konti sa pamamagitan ng Pastor Raymond Makatumpag. Sa Calgary naman po siya nakabase. At alam niyo po mga kapatid, sa mensahe ni Pastor Mon, sabi niya napakahalaga ng pagbubunga sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano.
Oh, at ito po yung naisin sa Jeremiah 17 verse 7 to 8. Alam niyo po ang sabi ng talata, Jeremiah 17, 7 to 8. Blessed are those who trust in the Lord, whose trust is the Lord. They shall be like a tree planted by the water, sending out its root by the stream. It shall not fear when heat comes, and its leaves shall stay green. In the year of drought, is not anxious, and it does not cease to bear fruits. Ito pong sulat na ito ni Jeremiah ay hango marahil sa sulat ni Haring David sa Psalms chapter 1 verse 1. Na napakahalaga daw ng isang puno na katanim ng malalim ang ugat. Ganon din naman ang bawat isa sa atin. Now the question is, how do you know when your spiritual roots are deep? Simple lang po. Simple lang po ang sagot dyan. Ang sagot po dyan, malalaman natin kung ang ating mga ugat ay malalim dahil meron itong pagbubunga. Any gardener will know and will tell you, cut the root and you will kill the plant. Cut the root of a plant and you will see no fruits. Similarly, if we don't have spiritual roots, we won't bear spiritual fruit. Now the question is, are you rooted? Are you grounded in Christ? Are your spiritual roots expanding deeper and broader? Minsan po, ang tatagal na nating sinasabing Kristiyano tayo, matagal na eh. Mananampalataya tayo, matagal na. Pero yung bunga hanggang ngayon hindi makita. Kasi po, isa lang ang dahilan dyan. Hindi tayo deeply rooted. Po, nito pong panahon na ito ng planting season, probably one of the worst year of my being a gardener. Taon-taon po mga kapatid, napapansin naman po niya sa Facebook, kayo po ng mga kaibigan ko sa Facebook. Taon-taon nagpo-post po ako ng napakaraming bunga, ang daming kamatis, daming talong, ang daming harabilya, napakaraming mga beans, ampalaya, kalabasa, taon-taon po yun. Pero itong taon na to mga kapatid, ang inani ko pong kamatis, ilan lang. Ang inani kong talong, tila 4 o 5 piraso lang. Alam niyo po kung ano dahilan na discover ko? Kakulangan ng tubig ang isa sa nagiging dahilan. Alam niyo po ba na may sili akong itinanim? Ngayon pa lang namumulaklak. Malapit na pong bumagsak ang yelo. Hindi na po aabot. Kakulangan ng tubig ang isa sa naging dahilan kung bakit hindi sila nakapag-ugat. Kakulangan ng tubig dahil itinanim ko po itong mga to sa timba. Masyado pong mainit itong panahon na to. Hindi po masyadong umulan. Nanghinayang po ako sa tubig kasi napakamahal po ng tubig kapag galing sa gripo. Umaasa lang po ako sa bagsak ng ulan na akin pong kinukolekta. Yun po ang aking ginagamit sa pagtatanim. Dahil nanghinayang po ako, nasakripisyo po ang aking mga halaman. Nakaani po ako ng kalabasa, 3 piraso. Dati po ang kalabasa ko, ang lalaki. No po. Ngayon po ang kalabasa ko, 1 luto. Tama naman po 1 luto, 1 piraso. Nakakalungkot kasi walang ugat eh. Hindi masyadong yumabong ang puno, hindi nakapamunga. At ito po mga kapatid ay katulad ng maraming mga mananampalataya. Hindi na-establish yung ating root system, hindi na-establish yung pananampalataya, hindi tayo lumalim, and hindi tayo naging kapakipakinabang. Now, siguro ang tanong ninyo, Pastor, ano bang dapat gawin to develop a good root system? Paano ba lalalim ang isang mananampalataya sa pagpapalago ng kanyang mga ugat? Narito po ang isang talata. Samahan po ninyo ako. Pagbulay-bulayan po natin itong talatang ito. And I hope, simula sa araw na ito, mamuhay tayo ng may mga ganitong klase ng prinsipyo sa buhay. Colossians chapter 2, 6-7. Ganito po ang sinasabi. Uulitin ko po. Therefore, as you have received Christ, so walk in Him, having firmly rooted, and now being built up in Him and established in your faith,
just as you were instructed, and overflowing with gratitude. Pag-aralan po natin ang talatang ito na atin pong basihan. Number 1, in order to grow, in order to develop a good root system, we need to learn to be instructed. Colossians 2:7. Ano po ang sabi doon? Sabi nga po, hindi lang daw po importanteng tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Maaaring iyon ang unang hakbang. Sabi po ng talata, therefore, as you receive Jesus Christ as Lord, so walk in Him. Ayan. So, hindi lang daw po importante yung unang hakbang ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon. Ang mensahe pong ito uli ay para sa mga mananampalataya. If you are one who is considered to be a son or a daughter of God, you belong to His kingdom, the next thing that you need to do is to walk in Him, having been firmly rooted and being built up in Him. You need to establish your faith. Now, the next question is, Pastor, paano ba lalago ang aking pananampalataya? Kapatid, kailangan mong maturuan. You need to learn and be instructed. The Christian life isn't just about accepting Jesus and being baptized. That is only the beginning. We must then commit ourselves to a lifetime of learning. Ang buhay pananampalataya ay habang panahong pag-aaral. Yun ang radical Christian. Natutuwa po ako doon sa mga may edad na and yet nagbubuklat pa ng Biblia. Mga may edad na pero nagbabasa pa ng Bible. Sabi nga, meron pong isang pilosopong nakausap po ako. Sabi, alam nyo kayo, ang tagal-tagal nyo na nagba-Bible study, kailan kayo titigil? Ang sagot po doon, hanggang kami kunin ng Panginoon. Ibig sabihin, sa habang panahon ng buhay mo, kung ikay 80 taon, hindi mo pa rin natutunan ang salita ng Diyos? Ang sagot po roon ay hindi. Kasi araw-araw, may bagong revelation ng Diyos. May bagong itinuturo ang Diyos. And the more you know about God, the more you didn't know about Him. Amen? Kaya hindi tayo tumitigil. Nasabi ng pilosopo, araw-araw kayo Bible study, linggo-linggo kayo Bible study. Kailan kayo titigil? Hindi ba kayo titigil sa pag-aaral at hindi pa kayo matututo? Mga kapatid, bagamat may natututunan tayo araw-araw, hindi tayo tumitigil kasi walang katapusan ang learning when it comes to Christian life. Palalim ng palalim ang ating ugat hanggang sa tayo ay totally ay kunin ng Panginoon. Amen? Alam niyo, nakakalungkot, marami po talaga ang hindi lumalago. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto na hindi ko kayo mapakain ng mga bagay na karne. Dahil hanggang ngayon, ang kaya pa lang ninyo ay gatas, pagkain pambata. At yung mga pagkain pambata, ano po yun? Gatas. Ang karne, yung nangunguya nyo na. Yung kaya na po natin ng ngasabin, no? Subukan nyo po ipakain yung karne sa bata, kundi mabilaukan yan, hindi po ba? Ganito po ang maraming mga mananampalataya. Dahil bata nga, sa kanilang kalagayang espiritual, madaling masaktan. Makarinig lang ng sermon ni Pastor Wel Camia, wala, nagtatalsika na. Masakit na yung kanilang mga damdamin, hindi nila maintindihan. Paano nyo maintindihan? Pambata pa nga lang inyong kayang tanggapin. Hindi po ba? Hindi nyo kayang lunukin ang mga bagay na malalalim, na hiwaga ng salita ng Diyos dahil hanggang ngayon, ang sabi ni Pablo, ang inyo pang kayang kainin ay gatas. Kaya we need to be instructed. You have to be willing to read and study the words of God. We need to accept the guidance and instruction from the leaders, from the pastors, from the disciples, from your small group leaders. You need to learn and listen for God's direction. Tandaan po ninyo, mga kapatid, it is not an academic exercise, but rather a process of surrendering self to the process of allowing God to show you His way and to transform your image into His image. Amen? Kaya, alam niyo po,
laking kagalakan ng inyong lingkod. Sa mga videos na ipinadala nyo sa akin na nagpapakita ng inyo pong paglago, ng inyo pong mga patotoo ng pagkatuto dahil sa tinig ng pag-asa. Kasi yun naman po ang ating layunin. Yung magbigay tayo ng instruksyon sa pamumuhay araw-araw. Yung ma-encourage tayo kapag tayo'y depressed. Yung mahamon tayo kapag tayo'y nanlulupaypay, nanghihina ang kalooban. Yung wala tayong malapitan kundi ang kapangyarihan ng Diyos at ang makalapit at makapanalangin sa Kanya ng malaya. At galak na galak po ako dun sa mga simpleng patotoo. Alam niyo po, meron pong isang kapatid na habang nananalangin po tayo ay nagbigay ng isang prayer request tungkol sa kanyang visa. At ang patotoo niya, pagkatapos nating manalangin, nung ding oras na yon, tinawagan siya ng kanyang employer at sinabi na yung kanyang visa ay na-approve. May mga panalangin tayo tungkol sa mga COVID na pinagaling ng Panginoon. At ito po'y mabuting pagkilos ng Panginoon. Pero mga kapatid, atin din pong tanggapin ang katotohanan na may mga ipinanalangin tayong kinuha na ng Panginoon. May mga karamdamang hanggang ngayon ay taglay na hindi pa rin pinagagaling ng Panginoon. Ang ibig ba sabihin nun, failure tayo? No. Maybe God is allowing our roots to go deeper. Na matutunan tayong tanggapin ang kagaya na sinabi ni Apostol Pablo, na hiningi ko sa Diyos na ako ay pagalingin sa aking tiniksalaman. 3 beses ko itong hiningi. Subalit hindi ibinigay ng Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Opo. At sinabi ni Pablo, binigyan ako ng tiniksalaman upang huwag akong magmalaki. Huwag akong magyabang. No? So yun po yung una, in order to grow roots, learn to be instructed. Colossians 2:7. Sumunod pa ho, doon din sa Colossians 2:7, have a grateful heart. Magkaroon ka ng mapagpasalamat na puso. By the way, ito naman po yung realidad. Kapag malalim ang iyong ugat, magiging mapagpasalamat ka. Amen? Pero ang sabi po ng talata, no, as you were instructed and overflowing with gratitude. No, having firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Have a grateful heart. Gusto ko tong part na ito ng Colossians chapter 2 verse 7. Yung term na overflowing with gratitude. When we live our lives overflowing with gratitude, there is no room left over for hatred, no room left for bitterness, for anger, for jealousy, for envy. Kapag puno ng pasasalamat ang buhay natin, hindi natin maiisip ang magreklamo. Kapag puno ng pasasalamat ang buhay natin, hindi natin maiisip magalit, mainggit, at magtanim ng sama ng loob. Pero alam niyo po mga kapatid, this doesn't come naturally. But instead, it comes out of living in faith. Sabi nga ng Biblia, as you set your heart to acknowledge everything comes from God, and see His blessings in everything. Kapag na-acknowledge mo sa buhay mo na ang lahat galing sa Diyos, makikita mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Ulitin ko, ang ganda, di po ba? Kapag natutunan mong i-acknowledge ang Diyos sa lahat ng bagay, o kapag natutunan mong i-acknowledge na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, makikita mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Even in the trials of life. And then, you can begin to live with a grateful heart. Kaya hindi ba kayo nagtataka, bakit yung iba, no, nagkasakit na, nagpasalamat pa? Kasi nakita niya ang Diyos maging sa ganong klase ng sirkumstansya. Kasi ang kanyang paniniwala, walang bagay na hindi galing sa Diyos. Amen? Ano po ang sabi ng Psalms chapter 1 verse 1? Po, ito po ang sabi po kasi ng Psalms chapter 1 verse 1 na makakatulong din sa pagpapalago ng ating mga ugat. Do not follow the way of the world. Do not follow the way of the world. Ang takbuhin ng mundong ito, nakapagpapaiksi ng mga ugat.
nakakahamper ng ating growth sa pananampalataya. Kaya kung gusto mo lumalim ang ugat mo, huwag kang sumunod sa takbo ng sanlibutan ito. Sabi ng Bible, blessed is the one, Psalms chapter 1 verse 1, no? Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of the mockers, but whose delight is in the law of the land. Psalms chapter 1 verse 1. So, ang sabi po ng talatang ito, huwag tayong sumunod sa agos ng sanlibutan ito. Sa pagsunod natin sa agos ng sanlibutan ito, lalo po itong makapagpapabagal ng ating pag-uugat. As Christians, we are called to walk the narrow road, choosing to follow God's way, not the way of the world. Sabi kasi ng Biblia, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, marami ang napunta doon. Makipot ang daan patungo sa kaligtasan, konti lang ang makakasumpong nun. We have a choice, and this means we'll make a hard choice. Piliin natin ang daan ng katuwiran. And let us say no to things the world says okay. Sabihin natin ayaw natin sa mga sinasabi ng mundo na gusto nila. Minsan nga po, kahit na nga po, tawagin tayong KJ, tawagin tayong mga radical extremist. At least, tinawag akong radical dahil sa aking pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. The path of this world are heading towards destruction. No, it may look like the path that makes the most money. It may look like the way that leads to earthly happiness. The choice that fits in best with everyone else around you seems to be heading the wider path. Pero tanungin mo sa sarili mo, is this step I'm taking in line with the Word of God and rule in my life, or it is focused on earthly human gain? Ang tanong lagi, where is God in this choice? Nasaan ang Diyos sa pagpili ng bagay na ito? No? Ang sabi po ng Bible, no, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Dito po sa Psalms chapter 1 verse 1, meron po tayong makikitang isang prinsipyo. Ano po yun? Ang sabi po, in order to grow roots, keep good company. Ang sabi po dyan, blessed is the man who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of the mockers. Mapalad daw ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ano pong pinakikita rito? Keep good company. One of the best way to follow God's path and not the way of the world is to choose good company. Kapatid, kumusta yung relationship ng buhay natin? Kumusta yung mga taong nakakasama nyo? Kumusta yung mga friendship meron kayo? Ako po ay merong 4,987 friends sa Facebook nung nakaraang linggo. Ginawa ko po, mga kapatid, nagtanggal po ako ng ilang friends. Sorry, no? Baka natanggal kayo, pero nagtanggal po ako ng ilang friends, pero mga tinanggal ko, yung mga namatay na. No, kasi wala na naman po sila, no? Yung mga namatay na, inalis ko na po sila sa Facebook friends. Yung mga wala naman po ako naging connection kahit minsan, no? Yung pong mga nagbebenta lang ng mga produkto, marami pong gano'n, i-add ka, tas magbebenta, yung mga, hindi po masama yan, negosyo yan, no? Pero mga kapatid, ang hinahanap ko po sa friends sa Facebook, yung something that I can connect with. Somebody who I can be in connection with. Kaya yun ang friends maging sa Facebook, kahit po virtual yan. Ang misis ko po, napakaselan sa pagtanggap ng Facebook friends.
Ang Facebook friends po ng misis ko sa kanyang Facebook, wala pang 1,000. Pero piling-pili yun. Kapag nakasama kayo sa Facebook ng misis ko, ibig sabihin, mahalaga kayo sa kanya. Mahalaga kayo sa kanya. At tinitingnan nila kayo, ipina-follow nila kayo, niya kayo, at mahalaga kayo sa kanya. Ganun po dapat eh. Kasi ang hirap naman kasama yung tao na alam mong hindi ka naniniwala, yung tao na alam mong hindi mo siya kasundo, kasi nakaka-impluwensya to sa buhay mo. And one of the best way to follow God's path, na po, is to choose good company. If you surround yourself with good people, then you will be good. But if you surround yourself with people who make poor choices, who follow the way of the world, and who aren't interested in growing deep-rooted faith, you will find great temptation to follow along. Make sure you have some good Christian role models and friends to guide you and lead you, to set examples for living a life of faith, and to provide wise counsel and redirection. Amen? Mahalaga to sa paglagoy. Kaya, alam niyo po mga kapatid, pati sa mga small group na sasamahan nyo, piliin nyo eh. Doon ba sa small group nyo, puro kainan na lang? O puro kwentuhan na lang? No? Pag ganon, eh, wala ho yun. Walang kwenta yun. Dapat po yung mga small group nyo, pangunahin ang pagpapalago ng pananampalataya, pagpapaalalahanan, at hamon para magpatuloy sa paglilingkod. Hindi po ba? So, mahalaga yun. No? Keep good company. At sa Psalms 1 verse 2, binanggit din doon mga kapatid, ang isa pa sa importanteng pwedeng gawin in order to grow our roots is to delight in God's law. Delight in God's law. Ano ba ito? Kasi sabi ng Psalms chapter 1 verse 2, but whose delight is in the law of God, of law of the land, and who meditates on this law day and night. That person is like a tree planted by streams of water. Ano resulta? Which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whether they do prosper, whatever they do prospers, not just like the wicked. So to delight in God's law is to know God more, know God's word intimately, and to gladly surrender life to follow in His way. So this requires more than just a study of the law, more than following a set of rules, and God didn't give us a specific rule book, yet He did give us guidelines for living and living a godly, righteous life. Kaya living under God's law is to give control to Him and allow Him to rule in our life. Amen? So makakatulong po yun. Yung delight in His law, delight in His words, delight in His studying the Word of God. Paulit-ulit kong sasabihin, hindi po ako naggagawa ng tinig ng pag-asa para sa inyo. Ginagawa ko po ito para sa akin. Because the more I do tinig ng pag-asa, the more I learn a lot from His words. And the more I am being deeply rooted from my faith. Amen? So, sana po mga kapatid ay nahamon tayo ng pag-aaral na ito. Tandaan po natin mga kapatid, ang puno na namumunga ay yung puno na nakakapit ang kanyang mga ugat ng malalim sa lupa. Ganon din ang pananampalataya. At ito po ang realidad. Sabi po ng ilang kaibigan ko kahapon, huwag kang magtaka, Pastor Well. Ang puno kapag namumunga, binabatikos. Kapag ang puno ay umuunlad, binabato. Kaya parang dandelion lang yan mga kapatid. Alam niyo po ba yung dandelion? Yung pong dandelion ay weed. Ang Canada ay sumuko na sa kanyang laban sa dandelion. Ginawa na po ng Canada ang lahat ng pwede nilang gawin para mapatay ang dandelion. Pero hindi nila to kayang patayin.
Paulit-ulit, taon-taon, lilitaw at babalik ang mga dandelion. Bakit? Kasi po ang sikreto ng dandelion, napakalalim po ng kanyang ugat. At kung meron po dapat pagkukumparahan sa dandelion, ay ang buhay ng mga mananampalataya. They can destroy us, or they can try to destroy us, they can try killing us, they will hate us rather, but we will pursue. We will return every spring at muli mamumukadkad ang mga bulaklak at magpaparami at magpaparami. That is being a radical Christian. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Again, pasensya na po kayo, maaga po yung check-up, yung, ano ba tawag dun? Physio ni Dang. Kailangan ko po siyang samahan. Kaya po, magbabasa na lang po tayo ng ilan sa mga importanteng prayer request. At ito po yung ating pagtuunan ng pansin ngayong umaga. At titingnan ko po kung sino ang mayroong mga panalangin. Si Marjorie Almasar, nagpapasalamat po, Pastor, si Ate Rosie Montante, kasi po negative na siya sa COVID. Salamat sa Panginoon. Sa patuloy na pananalangin natin ay sinasagot ng Panginoon. Pakisama po sa prayer ang family ni Michael Almasar. Ito, yung prayer request po ni Marjorie. Sama po natin sa prayer. Ayan. Malapit na po manganak yung kanyang asawa. Sana maging normal ang lahat kasi yung bata po ay mayroong problema sa puso. At birthday kahapon ni Michael, sama natin sa prayer. At yung baby na isisilang ay pinangalanan nilang Ayela. Ayela. I hope I pronounce it right. Ayan. So, yun. Tapos, si kapatid na Sunny Tibayan ay patuloy nating ilapit sa Panginoon na bumalik na yung kanyang panlasa, no? At yung kanyang, ano tawag doon? Sleep apnea, yung hindi siya makatulog. Kuya Sunny, meron po ako nakausap kahapon na isang pastor na namumroblema rin siya sa pagtulog. So, meron po siyang exercise na natutunan. Sana, kung kayo po interesado, yung mga hindi mapagkatulog, kumuha po kayo ng unan, tapos sa ilalim ng paa ninyo, ito yung paa, di ba? Ito yung paa. Lagyan nyo ng unan, tapos po, i-exercise po ninyo yung paa nyo. Sabi niya, ay, iikot nyo yung paa nyo, yan, 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag naka-8 na, balik nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gagawin nyo po yun, 5 repetition. 5 repetition, ganun po, makakatulog daw po kayo. Hindi ko po alam kung epektibo po yun kasi ako wala akong problema dyan. Ako po masandal lang tulog eh. Pero Kuya Sunny, kung susubukan nyo po yan, no? Kung hindi kayo makatulog sa gabi, so yun po, try nyo po yung exercise na yan. Ang nagsabi po niya na pastor, no? Na meron din po siyang problema sa pagtulog. Pero ngayon daw po, solved na. Ganyan lang po ang ginagawa niya. Ayan. Wala na po. Ito po. Prayer po pala, Pastor, para po sa namimigat kong katawan dahil po sa maraming pagod maghapon. Ayan. So, para po kay Ate Tetey Advincula. Ate Tetey, umasa po kayo. Lagi po kayong kasama sa aming panalangin. Ayan. Sino pa? Ayun. Prayer request po ng Thanksgiving. Yung hipag po ni Ate LV Paredes ay okay na daw po ngayon. So, maraming salamat. Prayer para kay Christine Tricia. Good health sa kanyang pamilya. At, ano pa ba? Wala na po masyado. Pagbati po para kay Kuya Rene at kay Ate Nelia Fernandez mula po sa California. Sige po, tayo po tumungo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa patuloy po na pagkalinga at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Papasalamat po kami sa araw-araw na pagtuturo sa mga paalala ng iyong mga salita. Tunay nga po na maaaring ang bagay na ito ay nagiging instrumento sa patuloy naming paglalim sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo.
Patuloy ka po na magpala sa aking mga kapatid, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga nangangailangan ng iyong pagdamay, sa mga nagkukulang na sa pangangailangan, sa mga may karamdaman, sa lahat ng kasama namin ngayong umaga na dumudulog sa iyo. Pwede po ba, Panginoon, ipadama at iparanas mo sa kanila ang iyong paghipo, pagmamahal. Pupuri kami at nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Isang araw po, promise, talagang hindi lang humagawa ngayon. Susubukan po natin sa Zoom para po tayo magkakita-kita. Ano po? One time gagawin po natin yan. Wala lang po masyadong oras talaga ngayon para gawin ko pa. And again, maraming salamat. Thank you for sharing the video. Thank you po for sharing the messages of Tinig ng Pag-asa. At marahil kaya nakarating sa inyo ang Tinig ng Pag-asa dahil naibahagi ito sa inyo. So, ganung kaparaanan din, ibahagi nyo rin po ito sa iba. Let us spread the news and let us spread the good news of the Word of God. Gusto ko lang pong i-announce sa mamaya pong gabi, ang prayer meeting ng Winnipeg Unida ay canceled po muna sa kadahilan ng napakadami ko po talagang ginagawa ko ngayon. Ito po ay dahil sa amin pong nalalapit na celebration ng anniversary this coming Sunday, ay wala po akong masyadong time para magprepara. Kaya po, kasi po nagsabay-sabay, mga bata po ay may pasok na po sa university, nakiki-ambus lang po tayo ng oras nila para sa editing. Ito po, medyo masalimuot din po yung online gathering na ginagawa. You have to collect all the videos, pagsamasamahin, and then i-render. I hope na intindihan ninyo. Yung mga tech people, yung mga marunong po sa mga editing, siguro naiintindihan nyo kung gaano kahirap tong bagay na ito. Pero yun po, yung pong 8th anniversary, ipinost ko po yung last year, yung aking pong live video na panood daw po ni Ate Ellen Gonzalez yung last year. So, ngayon po, itong ikasyam ay panoorin nyo po uli. No? Maganda po ngayon kasi last year, kapra-kapraso lang, segment. Ngayon po, buong buo, pati po yung nangyari last year, yung kami po, hindi na po kami nagbabasa ng history, napakahaba po nun eh. So, ang ginagawa po namin, taon-taon, yung highlights ng nangyari nung taong yon, ginagawa po namin ng video slide presentation at yun po ang mapapanood ninyo. Yung mga videos po na pinadala nyo sa akin, mapapanood nyo rin po yun. Gawa na po yun. Napagsama-sama na. Kaya yung mga pangalan na nandyan, makikilala nyo sila personal. Kasi magte-testimony po sila. Kung di ako nagkakamali, baka po, ang dami po no? Ang dami po. At maraming pong salamat. Ay pagpaumanhin po ninyo, hindi ko na matatanggap yung mga magpapadala pa. Pero kung gusto niyo magpadala, okay po, sa susunod na mga pagkakataon natin gagawin. Pero for now, thank you for your continuous support and thank you for watching Tinig ng Pag-asa. At kahit po, papaano, napakalaking kagalakan sa akin na may nakikinabang po pala sa gawain ito ng inyong lingkod. Noong isang araw, yung pong, yung pong, anyway, saka na lang po yun. Saka ko na ikukwento. Sige po mga kapatid, at ang Diyos na po ang magpala sa bawat isa sa inyo at stay safe. Ang COVID ay nandyan pa rin po at patuloy na paalala na wear your face mask or face shield at pero tandaan po ninyo, ang Diyos ay Diyos ng pagtatagumpay. Amen? So good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless!